Ako sa'yo kapatid, alam mo ba na sa tuwing may namamatay, pinaalalahanan ka ng Diyos? Na sa Romans 6:23 po makikita, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. See? Kailangan nating nakaangkla tayo kay Jesus Christ. Dahil sa John 14:6, Jesus is the only way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Quoted po yan sa sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6. Ngayon, pupunta tayo sa mga ngaral. Pinalalahanan tayo sa tuwing may namamatay, pinalalahanan tayo ng Diyos na tayo din ay susunod. Eto ang sinabi. Isang king po ang nagsabi neto. Mga ngaral 7. King na ni loob ng Panginoon na sabihin niya ang kanyang nararamdaman at nalalaman sa buhay sa mga ngaral. Mas mabuting pumunta, mga ngaral 7 verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, sapagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Sipo? Isa pang paalala na sa 4, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Yan po ang sinasabi na paalala sa atin ng Panginoon. Dami na pong namamatay, nakikita po natin yan, daming lumilipas, lalo na dito sa bayan na lalagyan ko ngayon, aking tinatahanan. Maraming namamatay araw-araw sa iba't ibang kadahilanan. Kaya mga kapatid, tayo ay palagi ang pinaalalahanan ng Panginoon. Ang lugar na to pinaalalahanan ng Panginoon na sila man din ay susunod balang araw. Kaya salamat sa Diyos kasi may paalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay makapaghanda. Kanino daw po natin matatagpuan ang kaligtasan? Kaloob po ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po. Mamamatay po tayo dahil sa ating kasalanan, itong katawan natin mamamatay. Pero may pangalawang kamatayan po, yun po ay kaparusahan na. Eternal po ang Diyos na magpaparusa. May-ari ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat. Napakalawak po ng habag niya sa tao. Napakalawak ng pagmamahal niya. Kaya nga daw po niya binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo magtamo ng kaligtasan. Those who ever believe it in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya mga kapatid, kanino nyo ba iaasa inyong kaligtasan dito sa lupa? Lumapit po tayo sa Panginoon, manghipo ng tawad ng buong puso, at tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Manahan tayo sa kanyang pagmamahal dahil you will perish kung wala ka sa Panginoon. Yun po ang sinabi niya. So, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos, kaya dapat tayo po ay maging handa. Matalino nga daw po ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Yung ba ay literal? Maghahanda ka sa St. Peter o anumang mga magdadala sa'yo sa sementeryo, ganun. Hindi po. Ang paghahandaan po ng tao ay ang pagharap niya sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin nito. Na ikaw ay dapat handa na humarap sa Panginoon. So God bless po sa ating lahat at papuri sa Diyos na buhay. Yan lang po ang paalaala ng Panginoon sa atin sa bawat mga pangyayari sa ating buhay ngayon. Nakikita po natin sa ating kapaligiran. Kapag saan ang maging bulag ang bawat isa sa atin. Kawikaan 1 verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh pasimula sa karunungan, ang walang halaga sa isang mangmang aral at mga saway. Ito po ay aral at saway ng Panginoon sa atin sa bawat araw. Ang kamatayan, may kamatayan sa bawat isa sa atin. Kaya God bless po. At magpatuloy po tayo sa Panginoon at tayo pa ay manahan sa pangalan lamang po ni Jesus, tayo ay dumulog sa Kanya dahil wala pong ibang daan. Ang katotohanan at ang buhay po ay nasa kay Jesus Christ lamang matatagpuan. God bless.